pambansang hawak ng Pilipinas. Sa langit kong lugar, may ilang ang tula.
Tawagin natin sina Ginang Virgilia I. Malce at Ginang Sirenian I. Gasatan na mamuna sa pagpupuri at pagsamba at ang handog na papuri na iaalay ng mga guro ng Royal Christian School. Dahil tayo ay nagdiriwang ng buwan ng bigat, allow me to read Ephesians chapter 5, verses 19 to 20 in Filipino. Na nagsabi, sa pagtitipon ninyo, umawit kayo ng mga salmo, himno, at ng iba pang mga awiting espiritual. Buong puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon. Lagi kayong magpasalamat sa Diyos Ama sa lahat ng bagay bilang mananampalataya ng ating Panginoong Jesus. Sabi dito, magpasalamat sa Diyos Ama sa lahat ng bagay. Always giving thanks for all things in the name of our Lord Jesus Christ. And there is no exemption kapag sinabi natin in all things. So, whether we are in good or in not so good situations this time, kahit ano pang bagay na nagyayari sa ating buhay ngayon, God is always worthy to be praised. Kaya, tayo lumapit ng kapuri at pagsamba sa ating Diyos dahil napakabuti para sa ating lahat na magkakaisang umaawit ng papuri para sa ating Panginoong Jesus. So, tayo'y magsama-sama umawit na halina't sama-sama. Sama-sama
Father, we thank you. Nagpasalamat kami, Panginoon, sa pagmamahal mo sa amin. Thank you for dying on the cross for us, O God. Thank you for saving us, Lord. Thank you for bringing us from darkness into your marvelous light, O God. We continue to worship you. We continue to honor you, O God. Cause our hearts, Lord, not only our lips, O God, to worship you, but help us, O God, to give you the worship that is due to you, O God. Ipagpatuloy natin ang pagpuri at pagsamba sa ating Panginoong Diyos as we sing that song, Walang Katulad na Diyos. Di kayang isulat ng lapis sa papel
may alone be glorified, even upon the talents of our children. Thank you so much, Lord God, for giving us this time. In all things, Lord, we're just careful to return to you all honor, all glory, all adoration. This is our prayer in Jesus' name, and everybody will say, Amen.
Pastor Wilfredo C. Flores Jr., sa ating mga membro ng Board of Trustees, mga guro at kawani sa RCS, mga mag-aaral, mga magulang, mga bisita, mga ginoo at mga gina, magandang hapon po sa inyong lahat. Isang mainit na pagbati sa ating programang pagwakas ng buwanang wika sa temang Filipino, Wikang Mapagpalaya. Ang temang ito ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng ating wika bilang isang makapangyarihang instrumento ng kalayaan at pagkakaisa. Ang Filipino ay tinuturing na wikang mapagpalaya dahil ito ay nagbibigay sa atin ng paraan upang ipahayag ang ating tunay na sarili, ang ating pananampalataya at ang ating mga alikain. Sa bawat pagbigkas ng ating wika, naalala natin ang ating kasaysayan at kultura at napagpalakas sa ating kolektibong diwa bilang isang bansa. Sa ating programa ngayon, bibigyan din buhay ni Cesar. Siya ang bayan ng Pilipinas na kinilala hindi lang sa kanyang kalinuhan, kundi sa kanyang matibay na pananampalataya at pagmamahal sa bansa. Ang kanyang buhay ay isang maliwanag na halimbawa kung paano ang wika at kultura ay nagiging sandata sa pagtataguyod ng kalayaan at paghubog ng isang makabayang kaisipan. Ang kanyang mga gawa ay nagbibigay inspirasyon sa atin kung paano ang sariling wika at kultura ay maaaring maglingkod bilang matibay na pundasyon sa ating buhay bilang mga dayuhan. Ang Filipino, bilang isang wikang mapagpalaya, ay nagbibigay daan sa atin upang mas mapalalim ang ating kaalaman at relasyon sa Diyos. Sa pamamagitan ng wika, mas madali natin maipapahayag ang ating mga panalangin, awit at pagninilay na naging tulay sa ating mas malalim na pag-unawa sa Diyos at sa ating layunin sa buhay. Sa ating pagdiriwang ngayon, naway maging inspirasyon ang buhay ni Jose Rizal na maipagmalaki natin ang ating wika at kultura. Ating alalahanin na ang Filipino ay hindi lamang isang wika, kundi isang tulay na nag-ugnay sa atin sa ating mga pinagmulan, sa ating pananampalataya at sa ating layunin bilang mga dayuhan na naglalakbay sa isang mundo puno ng pagsubok. Maraming salamat sa inyong pagdalo. Naway magustuhan ninyo ang aming munting programa. Mabuhay ang wika Filipino. Magandang hapon po muli. Maraming salamat po sa inyong mainit na pagbati, aming mahal na punong guro. Ngayon, ibalik natin ang ating mga puso sa isang sandali ng pagninilay at inspirasyon. Magkakarinig tayo ng mensahe mula sa salita ng Diyos na ihahatid sa atin ng isang alagad ng Diyos. Samahan ninyo akong magbigay ng maligayang pagdating kay Pastor Wilfredo C. Flores Jr. Magandang hapon po sa mga lahat, sa mga estudyante at sa mga guro at sa iba pang staff ng Royal Christian School at syempre yung mga magulang ng ating mga estudyante at mga bisita. So ngayong araw na to, habang pinag-iubang natin ang pagpapos ng buwan ng wika, una, hayaan akong saliwain ang ating isipan kung ano ang wika. Ano ba ang wika? We always celebrate buwan ng wika. But, allow me to refresh our minds kung ano ang wika. So, ano ba ang wika? Ang isang simpleng definition of kahulugan ng wika ay ito. Ang isang sistema ng komunikasyon na ginagamit ng mga tao, ang mga wika ay maaaring bigkasin o itanda
At ang ilan ang may nakasulat na anyo. It can be spoken, it can be sign language, and it can have a written form. Habang ipinagdiriwang natin ang pagtatapos ng buwan ng wika, mahalagang tingnan natin ang tema. Ang tema natin ay wikang mapagpalaya ng mga Pilipino. Ang termino wikang mapagpalaya ay liberating language sa Ingles. Ito ay tumutukoy sa isang konsepto kung saan ang wika ay tinitingnan bilang isang kasangkapan. It is a tool para sa kapangyarihan sa iba't ibang aspeto. Tingnan natin ang iba't ibang aspeto kung saan magiging isang kasangkapan ang ating wika. Ang una ay pagpapahayag ng sarili. We express ourselves. Ang wikang Pilipino ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga tao na maipahayag ang kanilang mga saloobin, ideya at damdamin. Isa pang aspeto ay ang pagpapahayag o kahalagahan ng kultura. Ang wika ay isang napakahalagang bahagi ng kultura natin. Sa pamamagitan ng paggamit ng Pilipino, na ipapapahayag natin ang ating mga tradisyon, mga kwento, at kasaysayan. Ang isa pang aspeto ay ang pagsusulong ng karapatan. Pag sinabi natin magpapalaya, ito ay tumutukoy din sa kakayahan ng wika na maging kasangkapan para sa mga karapatan at kalayaan. At ang pang-apat na aspeto ay ang pagkakaisa at pagsama-sama. Ang wikang Pilipino ay nag-uugnay sa iba't ibang lahi at relihiyon sa bansa. Sa panahon ng mga hamon, ang pagkakaroon ng isang wikang nag-uugnay sa atin ay mahalaga upang makamit ang pagkakaisa at pagtutulungan. Kaya sa araw na ito, ating pinasasalamatan ang ating Panginoon para sa ating wikang Pilipino at sa lahat ng ibang wika. Ang wika ay isang biyaya o gift mula sa isang mabuti at mapagbigay na Diyos. Ang wika ay sentro sa mga plano ng Diyos. Maaari natin makita ito sa Biblia sa iba't ibang pagkakataon. Ang una na pagkakataon kung saan makita natin ang wika na ginamit ng Diyos ay ang Tore ng Babel. Ang Tore ng Babel, the Tower of Babel, ang unang pagkakataon sa kasulatan kung saan ang wika ay ginamit bilang pangunahing kasangkapan sa mga layunin ng Diyos. Maaaring gumamit ang Diyos sa iba't ibang paraan upang ikalat ang sangkatauhan sa buong mundo. Ngunit ang pinili niya ang instrumento ay wika. Noong panahon na yon, because of their pride, pinili ng mga tao na gumawa ng pangalan para sa kanilang sarili ang pagtayo ng isang lungsod na may mataas na tore na nagbigay daan sa kanila na manatiling magkasama bilang pagsuway sa utos ng Diyos. Ngunit ang Diyos ay hindi walang kaalaman sa kanilang mga gawain, ni walang kapangyarihan laban sa kanilang mga plano. Sa kanyang awa, siya ay nakialam, hindi sa pamamagitan ng pagkawasak tulad ng ginawa niya ng baha, ngunit sa pamaraan ng wika, ito ang ginamit niya na kasangkapan. Kita natin yan sa Genesis 11:5-7. Saan nakasulat, bumaba si Yahweh upang tingnan ang lungsod at ang tore itinayo ng mga tao. Sinabi niya, ngayon ay nagkakaisa sila lahat at iisa ang kanilang wika. Pasimula pa lamang ito ng mga binabalak nilang gawin. Hindi magtatagal at gagawin nila ang anumang kanilang magugustuhan. Ang mabuti, baba tayo at buluhin ang kanilang wika upang hindi sila magkaintindihan. Kaya pinagkalat sila ng panahon, Panginoon mula roon sa ibabaw ng lupa
at tumigil sila sa pagtatayo ng lungsod. Sa pagkakataon ito, ang tanging kasangkapan na ginamit upang ilayo ang mga tao sa isa't isa ay wika, their language. Ang isa pang nagasulat sa Biblia kung saan ginamit ng Panginoon ang wika para sa mga purposes ay ang pagdating ng banal na Espiritu sa Pentecost. Makita natin yan sa mga gawa 2:4. Sabi dyan, at silang lahat ay nagpuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika. So again, wika ang ginamit ng ating Panginoon ayon sa ikinatuloob sa kanila ng Espiritu. Ang kahanga-hangang tanda na ito ay patunay sa natipunang tao ng katotohanan ng mga pahayag ng mga mananampalataya tungkol kay Jesus. At sila'y napuno ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita sa mga iba't ibang wika ayon sa binigay ng Espiritu. Ngayon ay may mga nanirahan sa Jerusalem, ang mga Hudyo, mga debotong tao mula sa bawat bansa sa ilalim ng langit, at sa tunog na ito, nagtipon-tipon ang karamihan at sila ay naguluhan sapagkat bawat isa ay narinig silang nagsasalita sa kanyang sariling wika. At dito, ay isang pagpatunay ng mensahe ni Kristo Jesus sa paggamit o paggamit ng wika. Lastly, pangatlong makikita natin kung saan ang wika ay naging tool ng ating Panginoon ay ang katapusan ng mga araw at ang kaluwalhatian ng mga naghihintay sa langit. Dito, tinitingnan natin ang katapusan ng mga araw at pagbalik ng ating Panginoong Diyos. Iyan ang nasa Pahayag 7. 9:10. Sabi diyan, pagkatapos nito ay nakita ko ang napakaraming tao na di kayang bilangin ni naman. Sila ay mula sa bawat bansa, lipi, bayan at wika. Nakatayo sila sa harap ng trono at ng kordero na kadamit na puti at may hawak ng mga palaspas. Isisigaw nila ang kaligtasan ay nagmumula sa ating Diyos na nakaluklok sa trono at sa kordero. Dito, nakikita natin ang tagpo ng bayan ng Diyos na muling nagsasalita ng isang wika gaya ng simula. So we started with one language and we will end with one language. Ang mismong bagay na patuloy na naghihiwalay sa mga tao ngayon ay magbubuklod sa mga tao ng Diyos sa araw ngayon. Kaya ngayon, habang pinaghiliwan natin ang buwan ng wika, ipaalam natin at ipaalala ang wika ay isang biyaya mula sa Diyos. Ito ay isang hadlang at kasangkapan na itinalaga ng Diyos upang makita ang paglaganap ng kanyang ebanghelyo. Ito ay isang biyaya na nagbibigay sa sangkatauhan ng kakayahang makipag-ugnayan sa lahat ng antas sa Diyos mismo at sa isa't isa. Ang wika ay isa sa mga kasangkapan na nagbibigay daan sa atin upang makipag-ugnayan sa Diyos. Sa pamamagitan ng wika, ipinakilala ng Diyos ang kanyang sarili sa atin at sa katulad na paraan sa pamamagitan ng wika, maaari rin tayong makakilala sa Diyos. Ang Diyos ay mabuti na Diyos. Ang wika, kung sa gayon, ay isang biyaya mula sa puso ng isang mapagmahal na Diyos upang tayo ay magkakilala sa Kanya at magkakaroon ng isang personal na relasyon. Language is a gift from our
loving and gracious God so that we could know Him and we could have a relationship with Him. So hanggang dito na lang po ako. And again, maraming salamat sa iyong makikinig. Magandang hapon po sa inyo.